Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupain ng malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananiang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may ditumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo ng umalis. Siya'y nag-iingay at sumusunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako'y sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta naman ay nagsisikain ng mumong na naglalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon, tunay po na ang Diyos ay nakikilakbay sa ating lahat. Lahat tayo ay Kanyang binibigyan ng Kanyang kadakilaan, ng Kanyang habag, ang Kanyang pag-ibig upang tayo'y maging matatag at malakas at pagpatuloy sa ating buhay, pagyakap sa panampalatayang bigay sa ating lahat. Panampalatayang ibinibigay sa ating lahat upang tayo ay maging matatag at tunay na mga tagasunod ng ating Panginoon. Ngunit sa kabila noon, mga minamahal na kapatid, alam po natin, taglay natin ang pananampalataya, taglay po natin ang ating pagtalima o pagsusunod o pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit sa ating buhay karaniwan bilang tao, nandoon din yung pagsuway, nandoon din yung ating paggawa na hindi ka nais-nais ng ating Panginoon. At ito'y sanhi ng ating pagiging malayo o tayo ay medyo nahihinaan ng pananampalataya at doon at dito din ay nabubuo ang ating mga agam-agam at mga katanungan. Ngunit sa ating mga pagbasa ngayon, ano po ang ipinapala sa atin ng ating Panginoon? Pinapanumbalik tayo. Tayo'y Kanyang pinapanumbalik sa Kanya. Lahat tayo'y binibigyan muli ng dangal ng ating Panginoon. Minsan, hindi tayo karapat-dapat sa ating buhay pananampalataya dahil sa ating mga ginagawang hindi ka nais-nais kung minsan. Kaya, mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos tayo ay binubuo pa rin. Ito ang naranasan
ng mga taga-Israel sa unang pagbasa natin. Nandoon yung pagsuway nila, ngunit pinapanumbalik, binubuo, binibigyan ng buhay ng Panginoon. At tayo din, ito din ang ating tinatamasa kung tayo babalik sa Kanya. Sa panampalatayang taglay natin, ito ang umuudyok sa atin nawa. Ito ang nagbibigay sa atin ng lumapit tayo sa ating Panginoon. Kaya po, sa ating salmong tugunan, napansin po natin at sinabi natin, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ang Diyos na nagpapatnubay, nag-aalalay, nagsusubaybay at nagbibigay, iyon ang pastol na totoo na yumayakap sa ating lahat. Ang Diyos na yumayakap sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Sa ating ebanghelyo naman, nakita po natin at napakinggan natin ang isang babaeng Kananiang na po ito ay tila bagay taliwas sa kanilang kumbaga mga apangkat-pangkat, mga Hudyo, mga Hintil. No po, hindi pwedeng pagsamahin, mag-uuntugan sila. Tila bagay, no po, may away. Pero nung si Jesus ay makita ng babaeng Kananiang ito, dahil ang kanyang anak na babae ay inaalihan ng masamang demonyo at pinahihirapan, siya'y humingi ng tulong at nakilala niya si Jesus. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nung unay, nakita natin yung hindi pag-imik ni Jesus. Sabi nga, nigaputok man lang pinansin ni Jesus ang babaeng iyon. Sabi niya, siya'y para lang sa mga tupang nawawala ng Israel. At narinig yun ng babaeng Kananiang sinabi ni Jesus. Pero nagpumilit ang babaeng ito kay Jesus. Nung makita ni Jesus na malaki at malakas ang kanyang panampalataya, ibinigay ang kanyang kahilingan. Gumaling ang kanyang anak. Mga minamahal na kapatid, nakita natin sa ating ebanghelyo, ang taglay ng panampalataya, pinapanumbalik ang buhay na may dangal. Pinahihirapan, ngunit kung tayo lalapit sa Kanya, unti-unting magiging magaling ang buhay. Sa panampalatayang taglay, ito ang ating pinangahawakan. Ang ating panampalataya ay hindi nakasalalay sa estado ng buhay. Tandaan po natin, ang panampalatayang taglay natin ay hindi nakasalalay kung anong katayuan ng ating buhay sa lipunan. Ito'y ating taglay na pangkalahatan na pwede nating ipagdangal upang tayo maging angkin na tunay ng lubos ng ating Panginoon. Ito ang ating kayamanan. Kaya naway mga minamahal na kapatid, nandoon yung paghihirap natin, nandoon ang ating tunay na hamon sa buhay. Pero pag ang taglay natin ay panampalatayang nagpupumilit na lumapit sa Panginoon at humihingi ng tulong sa Kanya, tiyak may habag, tiyak may awa, tiyak may biyaya. Mga minamahal na kapatid, ito ang gawain nating lahat. Ito ang gawain nating lahat. Sabi ko kanina, sa pangatlong ulit, hindi nakasalalay ang pananampalataya sa estado ng buhay. Hindi nakasalalay ang pananampalataya kung anong katayuan sa lipunan. Tayong lahat, taglay natin ito. Palakasin natin. Dahil ito ang tunay na magpapanumbalik sa atin at tunay na mag-uugnay sa atin na tayong lahat ay kinukupkop ng ating Panginoon. Ito ay tayo binibigyan ng patnubay, tayo binibigyan ng biyaya at habag. Mga minamahal na kapatid, marami tayong hinihiling sa Diyos. Marami tayong mga panalangin na ating dinadala bit-bit araw-araw. Huwag tayong magsawa
sa pagbanggit ng ating mga intensyon, ng ating panalangin. Hindi dapat natin to dahil to ang tunay, kumbaga dito nagmumula ang ating pananampalataya. Kaya na po kung minsan isipin natin, bakit palagi na lang may ganito? Bakit patuloy ang paghihirap o mga pagsubok? Mga kapatid, kung titingnan natin, ito ang pamamaraan ng Diyos upang tayo manatiling mayroong o taglay natin ng pananampalataya. Kasi kung minsan, pag nawala ito, tila bagay nawawalan tayo ng pananampalataya o tayo nang lalamig kung minsan at nakakalimot. Kaya kung minsan, masabi natin, ang mga paghihirap, ang mga hamon ay isang biyaya. Hindi naman ito talagang negatibong may epekto sa ating buhay. Ito ang nag-uugnay, nagdadala at nagpapanatili sa atin sa ating binibigay na pananampalataya. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Bago pa tayo dumulog sa Kanya, alam niya na ang ating pangailangan. Pero, sabi ng Panginoon, sabi nga sa Ebanghelyo, magaling o malakas ang iyong pananampalataya. Kaya ito'y binibigyan ng ating Panginoon o sinasagot ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, araw-araw tayong nagdarasal. Araw-araw tayong dumudulog sa Kanya. Ito ang tunay na katayuan natin sa buhay. Kung taglay po natin, ito ang tunay nating kayamanan. Tayo'y pinapanumbalik, binubuo at binibigyan ng buhay at dangal. Amen.